Sa Matthew. Yung isi-share ko po about with sa Matthew 24. Okay po sa verse 24 din. 24. Yan, for there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Ayan, sabi doon, sa verse 24 po, merong mga maglalabasang mga bunaang Kristo bago yung tribulation, na magbibigay sila ng mga great signs and wonders. Sabi niya kasi, akala nila, malilisip pa nila yung mga elect ng Diyos. Tapos, kung babasahin din po sa verse 40, sabi niya doon, sa verse 36 po nakalagay doon na walang nakakaalam kung kailan darating, kung kailan magaganap ng rapture. Sabi doon, kundi yung Ama lang. At doon naman po sa verse 40, ang sabi niya doon, merong, pakibasa. They shall be in the one shall be in the other side. Sabi doon, meron daw dalawa na nasa field. Yung isa aagawin at yung isa may iwan. Ibig sabihin, kung sa verse 41 po, Two men shall be feeding at the mill, the one shall to take the other like. sabi doon, katulad din ng verse 40, yung dalawang kumal, nagagrind sila, yung isa kukunin at yung isa may iwan. Ibig sabihin, yung isang nakuha, siya yung na-rapture, tapos yung isang naiwan, magdadaan siya sa tribulation, sa paghatol ng Diyos. Seven church. Ages. Tapos, dito po yung rapture. Dito na yung sa verse 40 at saka 41. Yung kukunin sila. Tapos, dito, yung tribulation. Yes. Tapos, Armageddon. Dito po sa tribulations, kung babasahin po natin sa verse 29, pakibukas po sa verse 29. Luisa. Ano lang po? Luisa. Sabi ito, immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the angels shall be shaken. Sabi doon, nakalagay din po yun sa Isaiah 33, na sabi, yung time ng tribulation, yung sun at saka moon, hindi na sila, yung sun magiging itim na siya, tapos yung moon hindi na rin siya magbibigay ng light, saka yung mga stars na constellation sa langit, wala na rin silang light sa time ng tribulation. Tapos, sa verse
day that Noah entered into the ark. Ibig sabihin yung type ng tribulation, katulad siya dun sa time ni type siya dun sa time ni Noah nung nangyari. Kasi kung papansinin niyo po sa time natin, tsaka sa time ni Noah, di ba sabi dyan sa verse 38 na nag-aano sila, nagsasaya sila, nag-iinuman, basta nagsasaya sila. Kung papansinin niyo, katulad sa atin, isang libutan, nagsasaya sila, pero hindi na pala nila alam na meron na palang darating na kahabulan ng Diyos. Diba nung time nila Noah, alam nila na may darating na flood, pero hindi sila niniwala. Yung time nila. So, ibig sabihin yung time ni Noah, katulad po yung sa darating na tribulation. Pero di ba sa kanilang flood, yung sa tribulation na, fire na yung gagamitin ng Diyos. Tapos, sabi pa po dito, doon naman po sa verse 29, sabi dito, verse 30, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and with glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to another. Sabihin sa verse 30 po, yung time na bababa si Kristo, dito sa yung bababa si Kristo kasi makikipaglaban sila dyan sa time ng Armageddon in 40 days. Yan. Sa verse 30, di ba sabi, yung Son of Man, bababa sila na merong power and great glory. Sabihin dito, makikipagdigma sila kasama yung mga right. Tapos, yung 30 days sila makikipaglaban dun sa dalawang bansa. Tapos, yung 45 days, ayun na po yung yung cleansing ng temple. Ayun na. Ewan ko ba?